Hey guys, another day, another video na naman tayo. Ay, night na pala ako nag-upload. Dapat palitan ko na pala itong intro ko. Char. So, ayan, another night, another video na. So, for today's video nga, gagawa nga tayo ng mirror keychain. So, ito nakapag-print na nga tayo and nakat ko na din yan siya mano-mano. O, diba? Bali, yung size nga ng ating mirror keychain is 58mm kasi ito din yung size ng ating machine. So, ito na nga, first attempt ko, mali pala yung nagawa ko kasi yung mga prepare ko nga materials is parang nga yun sa pocket mirror. So, kanta-kanta pa nga ako dito habang gumagawa. Yun pala, mali. O, diba? So, dire-diretso pa nga ako dito sa paggawa kasi hindi ko nga namamalayan na mali pala itong mga pinaggagawa ko. So, ito, naglagay na nga ako ng ring. So, dito ko nagkamali, guys, kasi yung prepare ko nga na ring is para sa ano yan siya, pocket mirror, hindi sa mirror keychain. So, syempre, ayan, tutuloy natin kasi naituloy ko na, nasimulan ko na. So, ito, nung natapos na, pagkakuha ko nga, hala, bakit walang sabitan ng keychain? So, ito, inulit na nga ng Mami Jen nyo. So, first kong nilalagay is yung round. Din, naglalagay ako nung transparent. Tapos, itong, natin, print out natin. So, naka-phototop na din yan, guys. So, yung ginamit ko na phototop is glitter nga. And this time nga, tama na yung nagamit ko dyan na ring. And, gumagamit po ako dyan ng, gasket. So, kapag mga ganito, guys, metal, kailangan talaga ng gasket. Pero kapag plastic yung mga button pin nyo, so pwede na kahit walang gasket. And ito na nga, nakuha na natin. Kasi ayan, meron na nga sabitan ng keychain. Medyo dito ako nahihirapan sa pagkabit nga ng keychain. Kasi ayan, sikip na sikip nga. Pero sa awa ng Diyos, ayan, naitaguyod ko naman or naitawid ko naman siya. Ayan, naging keychain naman siya. So, kung itatanong nyo nga kung saan ko nakuha yung technique kanina, so naglalagay pa. Dati guys, din ako gumagamit ng transparent kapag gumagamit na ako ng phototop. Pero ayan, meron nga ako nakitang technique kay Kim Kat nga na lagay muna daw yung transparent para daw iwas madaling masira. So, dahil tapos na tayo sa ating keychain, so dito naman tayo sa ating back card. So, yung ginamit ko nga dito is, calling card paper na 250 GSM. And dahil keychain nga ito, so gagamit nga tayo nitong pang puncher ng sabitan ng keychain nga. So, kung yung target market mo is mga keychain, so maganda talaga na meron ka nga nito. So, mas presentable kasi siyang tingnan. And ito nga pala yung size ng aking of plastic. So, yung back card naman natin, yung size niya is 83mm by 130mm. And hindi ko pala na-mention kanina, guys, na yung prinintahan natin ng ating design is 108 GSM nga pala na photo paper yung gamit ko. Yes, meron pong 108 GSM. So, dati is 115 GSM. Pero, nung na-discover ko nga yung 108 GSM, syempre, doon na nga ako para mas manipis. O, diba? So, going back, so, repeat the process lang naman dito sa mga natira. So, bali, 12 pieces nga pala yung gagawin natin na mirror keychain nga. Buti na lang din talaga is meron nga nag-order ngayon nito kasi medyo nakatambak na nga itong, round batch maker. And, syempre, salamat kay client, nagkakalyo na yung kamay ko. Sure. So, ito nga, after natin ma-punch lahat, so, sinabit ko na nga itong mga keychain. And ito na nga yung finished product, guys. Tingnan nyo. Kumikinang-kinang kasi glitter nga yung ginamit natin na phototop. And syempre, ilalagay na nga natin lahat dito sa ating of plastic. And sa mga naghahanap nga pala nitong template, so, available po ito, guys, sa akin. Sobrang busy nga, hindi ko na nga nadadagdagan yung design doon. So, next time, babawi tayo, guys. Pagpasensyahan nyo na talaga. And ito na nga, hindi ko na pala na-videohan yung product natin. So, mga picture na nga lang. O, diba? Apakabongga. Perfect na perfect panregalo kay teacher. Syempre, sa mga jowa nyo din, pwedeng-pwede din ito. Kaya, order na!